mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid. Maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapag ka may culpable violation of the Constitution. Oh, di ba? Ulitin po natin na ito po ang hamon ni Atty. Sal Panelo kay Jaime Manga Marcos. I-impeach mo ang iyong kapatid kung talagang totoo ang pinagngangawa mo niya sa Senado. At hindi lamang yan political stunt o media mileage. O pakinggan natin to mga kareaksyon na impeach mo ang kapatid mo. Yan po ang hamon ni Atty. Sal Panelo. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapag ka may culpable violation of the Constitution. O yun, nahabong mo sa kanya. Hindi lang sa ng reaction. Right, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Naku po, impeachment ni PBBM. Pinapa-impeach na po si PBBM mga ka-reaction. At ito pa, ang hamon po na mag-i-impeach kay PBBM ay si Jaime Marcos. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kayang i-impeach ni Jaime si PBBM. Diba? Ito po, pakinggan muna po natin ang sinasabi dito ni Jaime. Tapos, maririnig din natin na mayroong naghamon kay Jaime na, sige, nagdadadada ka sa Senado, i-impeach mo yung kapatid mo. Ito po mga kareaksyon ha. Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution. Okay, ibig sabihin po yung diffusion order ay ginawa lang po ng Pilipinas. Wala pa pong approval ba? Wala pa sa Interpol. Wala pang verification sa Interpol. Ginawa ang diffusion ng gobyerno ng Pilipinas at ang gobyerno din ng Pilipinas na nagpatupad. O ito po. Forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Under the terms of the diffusion notice, there was no obligation on the part of the Philippines to turn over former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC, absent any request for extradition or request for surrender. Under Article 92 of the Rome Statute, a provisional arrest is followed by a request. Alam nyo, kahit ano pang gawing pagpapasikat po ni Jaime Marcos, dito po sa nangyari, kahit basahin mo pa ng basahin yan, alam na ng buong Pilipinas na illegal ang pagkakaaresto kay Pangulong Duterte. At wala nga daw kinalaman ng Interpol, di umano, at ang ICC. Ngayon, nagtataka ang ilan, bakit 5 oras ang pananatili ni PRRD doon sa UAE ba yun? Basta doon sa isang bansa sa Middle East. 5 oras? Baka di umano, yun ang ginamit na oras upang kontakin ng ICC at ayusin. Ganun ba yun? Tanong lang. Ngayon, itong si Jaime, ginagawa na po niya ang lahat para lang manalo ngayon. Pati yung administrasyon ng kapatid niya, talagang nililigwak po niya. So ano pong ibig sabihin yan? Ang mga Marcoses, ganyan po sila. Gagawin ng lahat, kahit papakita pa niya na mali ang administrasyon ng kanyang kapatid. Pero sinasabi po ng mga eksperto na wala pong magagawa ni numan na tangayin ng isang Pilipino kapag ang isang presidente ay hindi sumang-ayon. Nakikisama lang daw sila sa Interpol. O ngayon, bakit hindi kayang pauwiin ng Interpol si Tebes? Mantagin mo, si Tebes, yung Timor-Leste mismo, walang tiwala sa Pilipinas. Yung Timor-Leste, napaka batang bansa niyan. Timor-Leste, walang tiwala sa Pilipinas. Sariling kababayan o citizen ng Pilipinas ay ayaw pong payagan ng Timor-Leste na may padala sa Pilipinas.
Walang magawa ang Pilipinas, hindi nila makuha si Tebes. Oh. For surrender. There is also no indication that the ICC even requested for the surrender of former president after his provisional arrest. There is likewise no indication that the ICC requested extradition after the arrest. In fairness kay Aimee Manga. Ang problema ni Aimee Manga, alam mo, babagsak lahat siya sa kapatid mo. O kaya naman ang diskarte ni Aimee Manga, ngayon pa lang nililinis na niya ang kapatid niya. Di ba? Dahil alam niya, kung hindi sasang-ayon ang kapatid niya sa nangyaring extrajudicial rendition na tinatawag ng mga eksperto, ng mga lawyer, extrajudicial rendition o sa pinakamababaw na pagkakapaliwanag, isang kidnapping ang nangyari sa Pangulong Duterte. Siyempre ngayon, hindi pa nila madidemanda kung sino man ang sangkot sa kidnapping na di umano'y nangyari. Dahil nga nasa posisyon pa sila. Ang tanong, hanggang kailan, at ito namang mga dilawang bulok na to, nangangarap sila na kapag nag-away ang Duterte at mga Marcoses, ay sila na ang mamumuno sa Pilipinas. Oy! Kahit magsama pa kayo ng mga Marcoses, mga dilawan, mga pinklawan, magsama pa kayo ng mga loyalista nila, hindi pa rin kayo uubra sa mga Duterte supporters. Di ba mga ka-reaction? Nangangarap itong mga dilawang bulok. Mantagin mo, kinakain ninyo, suka ninyo. Never again na kayo na never again kay Bongbong Marcos nung panahon ng eleksyon. At ngayon, sino ang inihimod ninyo? O di ba nakalaya si De Lima, sabi niya blessing daw sa kanya si Marcos Jr. Di ba mga ka-reaction? Ito kayang mga kampo ni Marcos Jr. sila kaya ang tunay na dilawan? Parang nagkakaroon ng harmony. Nagkakaroon ng harmony sa De Lima, Bongbong Marcos, Lisa Araneta, Romualdez. Nagkakaroon ng harmony. Di ba? Ang lumitaw na tunay na oposisyon ngayon ay mga Duterte lamang. Kaya dito may hamon po. May hamon si Atty. Salpanelo, pero bago natin pakinggan ang hamon ni Atty. Salpanelo, pakinggan muna natin ng kaunti si Manga kung ano yung sinasabi niya dito. Kasi sa totoo lang, Manga, alam mo naman kung sino ang may kagagawan yan. Kung sino ang mananagot balang araw. Finally, the argument of Secretary of Justice Remulla is deeply flawed. Inasmuch as international humanitarian law, customary law cannot apply. He is accused of crimes against humanity, not war crimes. IHL refers to war crimes. Procedural administrative matters such as court processes do not become part of customary international law. IHL is international customary law, but the jurisdiction of ICC cannot be considered customary under IHL. Ngayon, ang problema po ni Manga, mga ka-reaction, ang problema po ni Manga, kahit anong gawin niya, ang sinasagot lamang po ng ICC, nasa pangangalaga na at nasa jurisdiction na ng ICC. Hindi na importante kung paano ang pagkaka-aresto. Hindi na importante kung illegal ba o illegal ang pagkaka-aresto. Dahil nga sinasabi ng mga eksperto, nasa kustudiya na ng ICC at nasa jurisdiction na ng ICC. Ngayon itong ICC, kung talagang tinatawag natin nasa katarungan kayo, nasa tamang pag-iisip kayo dyan, kahit ba labag sa batas ang pagkaka-aresto at hindi tama, hindi sumunod sa human rights rules of engagement na Rome Statute, okay pa rin sa inyo? Basta't madala lang sa inyo kahit na kinaladkad, kahit na illegal? Ganun ba yung ICC? Alam niyo po kung sino ang wawasak sa ICC? Ang Pangulong Duterte. Hindi lang po mga kriminal, mga drug lords, mga korap ang winasak niya sa Pilipinas nung panahon niya. Ngayon, ang ICC na ngayon ang mawawalan ng kredibilidad. Ito, pakinggan po natin ito mga ka-reaction. Hintayin po ninyo yung sinasabing impeachment. Ipapa-impeach po si Bongbong Marcos. Yan po ang hamon ni Salpanelo. Ito, pakinggan na natin para hindi na tayo magtagal.
O ito po mga kareaksyon na pakinggan natin. Ito ang hamon ni Sal Panelo, ni Atty. Sal Panelo sa nagnangawang Jaime Manga Marcos, sa nangangawa at naglalaway sa posisyon na gusto niyang ma-re-elect at ginagawa niya lahat. Kaya na ipahiya niya ang administrasyon ng kanyang kapatid at halukayin niya ang bahong ginawa nila patungkol sa pagkaka-aresto sa ating Pangulong Duterte, ay talagang gagawin po yan ng mga Marcoses ay makabalik lang sa kapangyarihan. Sila po talaga yung mga naglalaway sa kapangyarihan. Mantagin mo yan, alam naman ni Jaime Manga na talaga ang kapatid niya ang siyang promotor. Pag sinabi natin promotor, masasabi natin na walang magagawa ni Numan na damputin at ipadala sa dahay ang Pangulong Duterte kung walang aprobado ng presidente. O di ba? O ngayon, pag sinabi ng presidente, hindi pwede, walang magagawa mga yan. Kaya lang, pagkalipad ng Pangulong Duterte, sakay-sakay ng ginamit nilang, hindi na ngayon puting bana nangunguha ng tao. Ano na, puting eroplano na, o di ba? Yung puting eroplano, mga ka-reaction, ay talagang dali-dali siyang nagkaroon ng tinatawag na press conference. At doon ibinalita niya sa taong bayan na yun nga ang Pangulong Duterte ay tinangay na lang puting eroplano. Akala mo naman hindi alam ng mga Pilipino ang nangyayari sa kasalukuyan ng panahong yun. Meron pa siyang tinatawag nating decency na magsalita siya sa harapan ng mikropono at harapan ng kamera upang sabihin lamang sa sambayan ng Pilipino, ayun, tinangay na ang si former President Rodrigo Roa Duterte, patungo na siya ng dahi upang harapin ang tinatawag nilang crimes against humanity. Proud na proud pa siya, akala mo isang achievement sa kanya ang ginawa niyang aprubahan ang pagpapadampot sa Pangulong Duterte. At mga pulis lokal din naman ang dumampot, hindi naman mga ICC. Di ba mga kareaksyon? Ito po sinasabi po ni Atty. Sal Panelo. Ay hindi ba extrajudicial rendition ang nangyari? O pakitanggal po ninyo yung extrajudicial rendition in aid of this government legislation. Ito po mga kareaksyon, ha? Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapag ka na culpable violation of the Constitution. Oh, di ba? Ulitin po natin na ito po ang hamon ni Atty. Sal Panelo kay Jaime Manga Marcos. I-impeach mo ang iyong kapatid kung talagang totoo ang pinagngangawa mo niya sa Senado. At hindi lamang yan political stunt o media mileage. O pakinggan natin to mga kareaksyon na impeach mo ang kapatid mo. Yan po ang hamon ni Atty. Sal Panelo. Kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapag ka na culpable violation of the Constitution. O yun, nahamon mo sa kanya. Hindi lang sa naunang reaction, regarding po doon sa Senate hearing nila Senator Amy Marcos, ano po masasabi niyo doon, sir? Dahil kumalas na sa alyansa. Sabi ko na yun, yung Senate meeting na yun, sabi ko, kasi hindi po sabi niya, gusto niya malaman kung ano nangyari, anong nangyari. Video na nga lahat, kita na ng buong mundo kung ano nangyari. Sabi niya, gusto malaman kung sumunod ang pulis. Alam na nga natin lahat, hindi sumunod ang pulis sa batas Gusto kong malaman, kung may jurisdiction wala, kung meron bang ano yung interpol. Lahat mo yun, alam na natin So, kaya sabi ko, hindi ba tinanong ako ng mga reporters sa isang forum? Kasi before nagkano siya ng Senate hearing, sabi niya, hindi na siya attend ng rally ng alyansa. O hindi ba sagot ko, malapit kayo pala, buhay sa mundo, bulay-bulay lang mo. Kaya alam mo, ang problema sa babae namangka siya sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Binabanatan niya kapatid niya, pero nagkakandara pa siya na initaas ang kamay niya ng kapatid niya. O pagkatapos, nung nakita niya na nakakita naman siya ng oportunidad na pa pwede mahalin siya ng mga Duterte, eto na naman siya. Tapos, eto na. Di ba, yung kanyang kapatid, hindi siya binabanggit. Alam ba, 3 beses na nata sa rally. Kaya no choice ngayon siya. Ngayon sabi niya, she voted me. You did not vote, you were fired. Tinanggap ka talaga ng alyansa.
Kaya, tingnan nyo, ang survey niya, ang trajectory niya pabagsak. Kasi nga, ang tao, wala nang tiwala sa kanya. Nasira na ang credibility niya. Wala nang pagkitiwala. Kaya kahit anong gawin niya pa ngayon. Pero sir, Sabi nga ng mga Kastila, merece, you deserve it. pero sir, saan kaya patutungo doon yung ginawa nilang hearing na yan? May makakasuhan ba? Ano, no? Saan kaya patutungo yung ginawang hearing nila? Oo, yun. May makakasuhan po ba? Sa programa ko, sa SMN, sabi ko sa kanya, publicly, pati sa TikTok, Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, ang ginagawa ko, demanda mo, ikaw mismo magdemanda ka doon sa mga pulis na lumabang ng batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapag ka may culpable violation of the Constitution. O yun, nahabong mo sa kanya. Hindi mo siya magagawin. Kasi nga, balat pa yun siya. Thank you, sir. Sir, I just want to get your reaction dun sa initiative or movement na gusto gawin ng isang OFW to have this parang remittance holiday, parang as a protest dun sa pag-aresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano sir yung position niyo on this? Dapat pang gawin ng mga OFW ito kasi may mga government official din na nagsasabi na meron ding implications ito sa ating ekonomiya. Sa akin, isa yun sa mahinahon at kalmadong pagpapahayag ng kanilang pagpuprotesta sa ginawa nilang illegal na pag-aaresto, illegal na pag-detain, at pagdukot sa dating Pangulong Duterte. Sa akin, okay yun. Yung sinasabi nila na ito yung affect the economy, isang kilo lang naman yun. 1 week na ito na yan, that is a sacrifice. Kasi if you want to make money sa pamilya mo, ma-apektuhan ng mga pamilya mo. Kaya they're taking that sacrifice to express their protest over what they did to the former President Duterte that they love and respect so much. What do you think, sir, this is necessary for them to do at this extent? Na tipong pati yung own family nila will have to sacrifice? Alam mo, ang isang bagay na nangangailangan ng mahalagang atensyon ay hindi mawawala ang pagsasakripisyo. Palagay ko yung isang linggo na hindi pagbibigay ng pera sa kanilang mga pamilya ay habang totoo na ito ay makaka-apekto sa kanilang araw-araw, kusa nilang ginagawa upang ipakita nila ang kanilang matinding pagsasaluhan sa ginagawa ng administrasyon. Kaya sa akin, okay yun. Kesa mag-alsak ang sampayanan laban sa gobyerno, tama niyo yung mga ganong kalmado, hinahon, at sakripisyo nga para sa kanila na hindi mo naman bibigyan. And I think the government should listen to the king of the overseas workers. Sabagat ito ang mga modern day heroes na dapat natin pakinggan. Di ba? Yun po ang sinasabi natin mga ka-reaction, na kung talagang seryoso, itong si Aimee ba tawag dito? Si Aimee Marcos. Kung talagang seryoso po siya na sa ginagawa niyang investigasyon, impeach niya ang kapatid niya. Yun po ang amo ni Attorney Sal Panelo, impeach mo ang kapatid mo. Hindi lang yung puro dada dyan. Di ba? Para kung ma-impeach mo ang kapatid mo bago ang eleksyon, malay mo, botuin ka ng mga tao, di ba? O kaya, sabi nga, magsampa ka ng kaso sa mga pulis na lumabag. Magsampa ka ng kaso sa mga lumabag na mga tinatawag nating
namumuno sa ating bayan, mga sekretary, kung sino-sino man yan. Kung pwede bang sampahan si Gibo, kung pwede bang sampahan si Boying, yung kapatid ni Boying sa Remula. O kung sila daw yung mga nagplano eh. Sinabi ni Jombik eh. O lahat na nagplano, lahat na nag-execute ng arrest sa Pangulong Duterte, ay may mangga. Kung talaga ikaw ay seryoso, gamitin mo, hindi lang yung ginagamit mo lang ang tao para sa iyong kapakanan. Diba, hindi na maniniwala dyan. Ano ba tingin mo sa amin? Ganon, am I that stupid? English yan. Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. O dito naman po tayo sa isang idol natin na si Mayor Magalong. Pasok! Kaya araw-araw yan talagang I don't fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi kung may ginawa sa akin, paano kung masaktan sila? Takot hindi para sa sarili kundi para sa pamilya. Ito ang nararamdaman ngayon ni dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief at ngayon Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa natatanggap na mga banta sa kanyang buhay. Bunsod umano ito ng kanyang pagsisiwalat ng mga kalakaran at korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan gaya ng Kongreso. Nauna nang sinabi ng alkalde na sa tuwing may sumasama sa sortie ni House Speaker Martin Romualdez, bawat kongresista ay tumatanggap ng 777 o 7 milyong piso para sa assistance to individuals in crisis situation o AICS o ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Mayroon din umanong 7 milyong piso para sa medical assistance for indigent program o MAIP at 7 milyong piso para sa tupad na may kabuang humigit kumulang 21 milyong piso. Gayon din ang 30-30-30 scheme. Ayon kay Mayor Magalong, nag-aalala siya dahil iniisip niya ang katotohanan ukol sa korupsyon at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan. Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya. Kindly check na kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo. Mukhang positive ang threat. Kaya how would you feel? Diba? Ang dami ko ng kaaway. Naniniwala rin ang alkalde ng General Appropriations Act o GAA 2025 ay ginawa para sa election fund. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating yung appropriations di ba? GAA, tingnan mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Saan ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral, yung NEP. At kita mo yung mga nilagay na mga pondo doon obviously election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila, ang dami-dami na nga nilang ninakaw Sa kabila ng natanggap na mga pagbabanta, ayon kay Mayor Magalong, hindi naman hihigpitan ang seguridad sa Baguio City Hall. Tuloy-tuloy rin aniya ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Lalaban kami rito. And galing naman ako sa gera, so kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito, hindi kami hihinto rito. Samantala, mariin namang itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon ni Mayor Magalong kaugnay ng korupsyon sa Kongreso. Ayon kay House Minority Leader at 4-piece Representative Marcelino Libanan, wala aniya siyang naririnig na ganito sa kanyang mga kasamahan. Sa experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko. Sa mga distribution ng social services, bawal po ang mga politiko magpunta roon. Yun po ay strictly na ini-implement po ngayon. I am the leader of the minority and I have not received any report of the minority, any member of the minority telling me na mayroong ganong mga 7 AIC, 7 AKAP. Wala po akong narinig na ganyan.
Pagdating naman sa umano'y natatanggap na death threats ng alkalde, sagot ni Congressman Libanan, Alam niyo po, pag government official ka, kasama na po yan eh. Hindi po ordinary maging public servant. Pero, ewan ko, kung mayroong ganyan, pwede niya i-report yan sa DICT. Madaling matuntun yan kung sinong nag-threat na yan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Di po ba mga ka-reaction? Yan ang tinatawag natin kapag ikaw ay nagsalita. Ha? Ito nga po si Mayor Magalong sa Baguio, di ba? Baguio yan. Tapos tinanong po siya kung pinagsisisihan niya ang pagsuporta niya sa Pangulong Duterte. Ang sagot po niya, wala siyang pinagsisisihan sa pagsuporta niya sa Pangulong Duterte dahil nakita daw po niya ay walang pretensyon ng Pangulong Duterte nung tinulungan po siya ni Pangulong Duterte, si Mayor Magalong. Kaya naman dito mga ka-reaction, makikita po natin na iilan na lang. Buti naman ay merong isang Mayor Magalong nasa norte, bandang Baguio. Bandang Baguio na tumatayo at nagsasalita patungkol po dyan sa talagang malawakan at hayagang korupsyon ng ating bayan. At ngayon, natatakot daw po siya para sa kanyang pamilya. Pero ito, talagang sinabi na niya na lalaban siya. Hindi siya matatakot pagdating po dyan sa mga death threat na yan, no? O, di ba? Kaya dito mga ka-reaction, pakinggan po natin ito. Hindi yan. Meron po. Teka lang. Ito po, sandali. Mga ka-reaction. Pakinggan po natin ito. Watch how thousands and thousands of people gathered in the Netherlands to support Tatay Duterte. And then the local newspapers here in the Philippines are saying that there were only 2,000 people. What? Di ba? Ang sabi daw po ng mga local dito, mga mainstream media dito sa Pilipinas, 2,000 lang daw ang nag-attend doon sa Netherlands. What the hell? Stop the fake news. Look, people from all over Europe, Filipinos and non-Filipinos. Oh, stop the fake news daw. Nakikinig ba kayo mga mainstream na bayarang media? Stop the fake news. Supporting Duterte. These are thousands. Di ba? Sino ba yung mga bayarang media? Wala tayong bayarang media dito sa Pilipinas. Pakitanggal po yung bayarang media sa record in aid of the legislation. Wala pala tayong bayarang media dito sa Pilipinas, Dinismiss nga kasi multi academic na Ulit mo. And Attorney Sal, do you think, kasi isang lawyer nagsabi na sumasawsaw lang daw sila sa kasikatan ni Pastor Apollo to boost their party and the individuals na nag-file ng case kasi tumatakbo din sila sa halalan. Ganun na nga. Speaking of party list, may nakita ko sa EDSA, party list, mukha ni FPJ. Hindi sabihin, ginagamit yung patay ng artista. Talaga naman, alam po ninyo kasi, ayan ang problema. Yan ang problema sa party list. Dahil, hindi mo malaman. Kasi nga ako, kontra na ako sa party list ngayon. Kasi nga, ginagamit lang ang party list. But I think that party list kasi ang tumatakbo doon, yung anak ni Grace. Kahit pa. Bakit talaga gamitin yun? Mukha. Yan ang problema. I think hindi na pangalan ng party list. Hindi nga, pero nakalagay yung mukha. Para bang sinasabi nila sa botante, FPJ ko. Ang Does that give them problema, an assurance that they're to get at least one seat sa Kongreso because they are using sikat ang pangalan nila? kasi nga, they're using that to get elected. Ang problema, ang palaging presumption nila, which is true, mga mangmang, ang mga botante, kaya ginagamit nila. Ito mga botante natin. Kasi kung college graduate ka, hindi bang butuhan mo yung ginagamit yung pangalan ng yung patay na artista. Talagang nakakaimot kayo. Kaya, abolish na lang natin. So, talapin That reminds me. Yes, Attorney. Nabasa mo ba yung dalawa? Number 1, open letter ni Tony Carpio. Nabasa mo ba yan? Ang tindi doon. Why? Binabanatan niya ang gobyerno, binabanatan niya magnanakaw doon nasa Kongreso.
Kailangan daw, magising na tayo. Kaya sumama na, meron 31 sila, mga dilaw. It's just right. But I think yung random is to impeach Baby Sara. Hindi. Iba pa yun. Siguro nga. Kasi Kasama yun. may nakita ako online that they are encouraging people to go sa EDSA para naman pabura ng impeachment ni Baby Sara. Oh, kasi nga. Gusto nila tapatan yung ICC. Complainant sila. Hindi ba nila matatapatin doon? Ang problema nga, tama yung sinasabi ni Tony Carpio to. Kaya lang, ayun nga, gusto nila tanggalin si Inday Sara eh. That's number 1. Number 2, yung sinasabi ko sa dalawang open letter, matindi rin yung kay Drilon. Padala ko nga sa'yo. Kasi si Drilon, diniscuss niya lahat ng mga artista doon. Yung mga kakandidato, at yung mga nakaupo na, talagang binanatan niya. Pero, natutuwa naman ako, wala yung aking gano'n. Wala si Robin doon, sa dami ng binanatan niya, wala si Robin Padilla. Oo, gulat nga ako, baka naman nakalimutan niya. Pero matino naman si Robin. Kasi sabi niya, ito, pagkain ko, ano ba ginawa mo sa Senado? Senator siya dati, di ba? So alam niya yung mga kasama niya. Ito naman. Hindi porket na nga, ito. Matindi. Haba. Saka hindi niya pinatawad, pati si Pacquiao, lahat, binira niya. Kahit yung mga incumbents like si Boy Revilla, Lahat yan, binanatan niya, pati yung mga kumakandidato. pati si Ito Lapid. Lahat! Si Robin lang hindi. Siya, nagulat nga ako, wala si Robin. Siguro, bilib siya kayo. Tama ka dyan. Frank Rillo. Yung nga, Attorney Sara, hindi mo napapansin, dumadami na yung mga lumalabas sa mga columnists sa open letters. Lahat, Attorney Sara, nagsasalita na regarding sa na corruption. And of course, yung mga, is it the quality of candidates that we are having right now this coming election, Attorney Sara, para mag-isang tao ba yan? Sa totoo lang, di ba? Palagi natin dinidiscussion. Yan, palagi na lang yan ang lalabas hanggat mga elektorado. Siguro basahin natin yun. Maganda eh. Coming from former senator, alam niya yung mga trabaho ng mga kasama niya doon. May sense yung sinasabi niya. Pero tataka naman ako, ba't di mo nababasin eh? Puno-puno ng social media ng mga open letters na yun. Hanapin ko. Kasi ayoko magsabing binasa ko, tapos hindi ko naman, sabihin ko sa'yo binasa ko, tapos hindi ko naman binasa. Hanapin ko. The time to fight is now, sabi ni Tony Carpio. If we remain silent, we deserve the ruin that follows. Mga banat na yan. But if we rise, if we unite and act, we can reclaim this nation from the thieves and traitors who have hijacked it. Let our anger be our fuel. Let our indignation spark our revolution of accountability. Something like Panelo Vizcaya. Saka yung muna niya, matindi eh. Pero Attorney Sara, what you are saying and what Attorney Carpio is saying is, we need a revolution, we need to rise up. Oo nga. Kaya lang, ang problema yung mga kasama niya, yun din kasama niya sa dapat palitan. Ayan o. Tinote niya si Martin Luther King. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it. Tama naman yun. Nakikita mong masama, tapos tumatahimik ka, kinukundon mo. That's a rebuke sa lahat ng Pilipino. Ito matindi. Ito matindi. The halls of Congress, Tony Carpio nagsasalita dito, hindi ako. The halls of Congress and the Senate reek of betrayal. There is no longer just a circus. It is a grand heist. A vicious mockery of the Filipino people's sacrifices. While we break our backs, bleed, and sacrifice for this nation, our so-called leaders are busy looting. Habang daw tayo nagtatrabaho, ninanakaw ng mga opisyalis ang pera ng bayan. Looting not just our wealth, hindi lang kayamanan daw ninanakaw, but our very dignity. Their spectacle of greed and indifference has condemned 119 million Filipinos to despair. They're no leaders. They are traitors, blind to the needs of the nation, leading us to a chasm of hopelessness. Do you believe, Attorney Sara, right now we don't have a leader in the country? Meron tayong leader, pero tahimik. So no one is leading us. Kung iimik naman, medyo malamya. Kaya, alam mo, di ba galing akong Davao? Ito kami ni PRD. Hindi na kami. Alam mo, he is so deeply concerned with what is happening in this country. Kailangan na talaga tayo magising na. Hindi pa pwedeng hayaan natin nangyayari sa ating bayan. Kaya, yun yung ginawa ng King. Yan ang pasimula. Paggising,
at pagpapahayag ng mga damdamin. Kaya anong reaction ng Malacanang doon? Dead ba? No. Para- Hindi, kasi unang-una, dapat matuwa sila. Kasi sinusuportahan yung posisyon ni Presidente Marcos Jr. Diba? Dapat niya pinuri nila. Tama po yan. Sinuportahan nila. Kaya lang, ang kabilang mukha nun, sinusuportahan din siya. Dahil, kaya ayaw nila umimik. Well, during Sama, iba naman tayo, pinagsusumitin ang POGO certificate ng lahat ng local government unit sa bansa sa tanggapan ng DILG na nagpapatunay na wala nang namamayagpag na POGO sa kanilang nasasakupan. Dismayado ang DILG sa mga naitatala pa rin kaso ng POGO operation sa kabila ng utos sa pamahalaan na dapat wala na ito. Noong panakaraan, ito ang balita ni Paul Montibon. Sabi ng POGO, Kaya problema sabi tapos na, yan pala, nandiyan pa rin. Kasi may nakikinabang, hindi matapos na. so what's the point of declaring it? Hindi nga. Talagang, Tapos hindi ka sinusunod. Is that an insult to your leadership at the Sam? nakita ko na yung kidrilon. Saan ba nakapost? Sa lahat. Buong social media O ito. Si Drilon ito. The best evidence of our political system's desperate bankruptcy is the proliferation of actors, actresses, and comedians dominating our legislative and executive branches, including the local government units. The enactment of laws and their implementations are now being entrusted to some people who never studied law or public administration. Tapos binanggit niya ngayon, isang tumatakbong senador na artista. Hindi ko nababanggit pero sabi niya, so-and-so is a good man. He has helped a lot of people, including the women that he loved. Ako, nag-intriga pa. But, that doesn't make him prepared for the work of a senator. Tapos binanggit niya naman yung isang artista. So-and-so is a fine actor. He made many people happy, including yung isa sa mga anak ng presidente. Nilalala niya yun, pero hindi ko nakakilala. Whom he gifted with a son. Hindi nakatira. He belongs to a famous movie industry clan, but such credentials are not what are needed in the Senate. Tapos nagbanggit naman siyang artistang senador ngayon. So-and-so is an excellent actor, but he hasn't performed enough in the Philippine Senate. By insisting to remain in the Senate, he effectively eased out the more qualified, the more competent candidates. His popularity isn't a substitute for competence. The same is true with another senador na nakaupo ngayon, artista rin. With so-and-so. This guy, this guy has made politics his family business. With his wife and sons all serving the government. What have they done? Ano bang ginawa nila? Ito naman, binanggit niya naman yung isang buksingero at di senador. Gusto kong hindi ko pinapangalanan, pero parang kilala ng tao. So-and-so, hindi describe naman natin. So-and-so is the richest politician. Next to the Villars. Of course, he deserves his wealth. Because he earned all of it. He did not steal money from the government. O nga naman, maninakaw. But the fact that he is a world champion in 8 divisions, different boxing categories,
doesn't make him prepared as a legislator. He hasn't studied political science, much less political law and constitutional law. He isn't even familiar with parliamentary rules and procedures. He appears odd when facing such parliamentarians in the Senate. He should aspire for an executive position if he wants to serve, but not as a legislator. He's a good person and a good Filipino, but with due respect, he can be a good senator. He should give way to the more competent candidates. Tapos may ginamit naman siya isa, dating senador, seeking to get back to the Senate. O ito naman, sabi niya, so-and-so has been a good public servant, but he has served enough, and at his age, tanda na, he should give way to the younger, more dynamic, and more progressive legislators. May binanggit naman siya ngayon. Isa sa mga leading sa surveys. Sabi niya, this guy, so-and-so, should clarify his citizenship and explain to the people why the Commission on Appointments refused to confirm his appointment as DSWD Secretary. He has an important issue to clarify to the Filipino voters. Yung isa naman, kapatid yata. This so-and-so should stay away from the Senate Because? and should instead leave his brother there. Alone there. This family have to explain to the people about their sister's problem when she was a former President Duterte's so-and-so secretary. And she's running. Her party is Oh, yeah, and her contract with the TV network, which allegedly benefited here, her brother. Ito matindi. Babaeng artista. So-and-so must be already in her 70s. She should tell us why she's running again for governor. And why, of all people, she's taking her own son, artista rin, as her vice governor. Ang kakilala ko kasi. She should also explain why she's allowing her other son, may isa pang anak, with husband, the secretary ng cabinet, to run for congressman. When this very young so-and-so family member sinabi niya, has never experienced having served even as a barangay kagawad. Tapos congressman agad. Oo. Tapos sabi niya, itong asawa nitong artista nito is already in the cabinet. Are there no other Filipinos who could serve in their stead? Why are they monopolizing political powers? So-and-so has been governor for the longest time. O, ito ngayon ang tanong, sabi ni Drilon. What outstanding achievements could she brag about? Ano bang ginawa niya? Tapos, ito mga artista bata pa. Ito bata pa yata party list ito. Tsaka isang matandang artista na rin. Party list din. Even this guy, so-and-so, and this woman, so-and-so artista, now running as party list candidates. Sabi niya, my God! What is happening to our country? Are we becoming a huge Sampaguita Pictures? Tapos sabi niya doon sa isang artista rin, na bagong abogado. So-and-so, at yung isang anak na artista rin, so-and-so, and so-and-so are joining, ito pa, binanggit niya yung mga party list sa mga bata. Anak ng isang senador. Tapos si yung artista, nakaupo ngayon sa Congress, may asawa ngayon. Sabi niya, even, hindi ko yata kilala itong running for councilor ng Pangasinan, why don't they invite si Vice so-and-so? si BG, to run for mayor of Manila. O kaya naman si Boy Abunda as governor of Eastern Samar. Why don't they get Coco to run for mayor of Quezon City? At pati yung isa sa Makati daw. By the way, yung tatay ni Bimbing, is also running in San Juan. My God! Galing din sa Frank. Oy, Frank, binabasa ko yun. But he won, second term yun na ngayon. The father of Bibi. Tapos sabi niya, this is not the nation that Dr. Jose Rizal envisioned and got Andres Bonifacio fought and died for. If you guys want to make the Philippines a giant Batang Quiapo, eat Bulaga, or it's showtime, I'm not going to be a part of this show anymore. Tapos sabi niya, let us spread this to more serious-minded people so many will know perhaps there will be a change one day. Ano yun? Wishful thinking, Frank. Another wishful thinking. Binasa ko lang para kahit nakalaban ka sa politika, programa natin, kung maganda naman ang sinasabi mo. Although many will disagree with you, but may punto naman siya sa maraming bagay. It's enough para ma-open yung kamalayan ng ating mga kabayan. Pero wala siya sinabi kay Pastor Kibuloy, Yeah. Wala rin siya sinabi kay Robin Padilla. I think enough para mapik ang interest ng taong bayan for them to, i-gauge nila yung kakayahan ng mga tumatakbo, and not just because of their popularity, but really delve deeper Attorney Sal. Right. Tingnan nila kung may kakayahan nga ba. Diba? Samantala, Attorney Sal,
Sa pagdinig ng Quinta Committee na sa Kamara, lumalabas sa pagdinig na pinag-aralan na umano ng National Price Coordinating Council ang pagdeklara ng extraordinary increase sa mga food prices. Ito ay para bigyan ng kapangyarihan ng Department of Agriculture na mag-declare ng food security emergency sa ilalim ng Agricultural Clarification Act. May kapangyarihan ng DA na magdeklara ng food security emergency bilang tugon sa rice supply, shortages, or extraordinary price spikes. Attorney, saan pa ba pagdeklara ng food security Parang emergency? mga 20 pesos. Bakit times 2, more than times 2 na yun, naging 55. Doon sa hearing nga nila, sabi lang ng DA, may monitoring sila, umaabot pa ng 60 pesos sa isang kilo ng bigas. Eh, di ba sabi ko, bumibili ako 62, 63. Lalo na kung ano yung premium rice, mas mahal pa yun. What's happening in our country? I think ito na yung pinaka-expensive na Parang rin. ang original nagsasalita niya si Emmanuel Pelaez. Nakapos yata siya. What's happening to our country in general? Sabi niya. Ay, naku. Napapahain ako. Hindi lang ikaw, kundi ang marami sa ating mga kababayan at yung sa patuloy. Pero Lalo sumasakit tuloy yung tiyan ko. ating isang concern issue dito regarding sa pag-declare ng emergency na. Kasi pag may declaration ng national emergency sa kahit anong agency, it also entails pera. Diba? Kasi diba, may strict pag naglalabas ng pera yung mga government agency. Pero pag nag-declare na national emergency, ganon, yung mga pagiging stricto doon sa pag-ano ng pera at medyo nagiging open kasi nga nag-declare ng emergency. With this declaration sa Department of Agriculture, is this nagiging open din for corruption? Alam mo, based on the letters I read, open letters, yung kay Tony Carpio sa fronting lawn, dapat kung mag-declare ka ng emergency, that the government is not functioning. Yun ang emergency. So are you saying they can no longer function well and they want emergency powers? Not functioning in accordance Uh-huh. with the dictates of the Constitution. It is functioning in accordance with their wishes and their desires. Ay, naku, Diyos ko, sakit ng tiyan ko. Sumasakit lalo. At yung isang malaking hamon pa rin sa lokal na pamahalaan ng Barangay Tablon, sa lungsod ng Cagayan, di oro ang kawalan disiplina sa pagtatapon ng basura. Pero malaki ang pasasalamat ng mga opisyon ng barangay ito dahil nagsagawa ng isang cleanliness drive ang Sunshine Philippines Movement sa nasabing lugar. Ngayon, pabalitan ni Angel Reyes. What is happening to our country, Attorney Sal? Alam mo yung mga dilaw, inaagaw nila yung initiative ng iglesia. Sumasama sila daw, pero at the same time, ang punto naman nila, anti-Marcos. Pagaling ang Davao. So, nag-cover kami, of course, doon sa rally na INC sa Davao. Oh, mga 200,000-300,000 doon. Laki. And then dumating si Carlo Morales. Tapos? They were asking INC na umakit sa stage magsalita siya. Hindi pinayagan. Ang gusto niyang salita. Kapal ang mukha. Talaga mga pangalan. Pinipicturean ng mga reporters doon. Tapos nagsumbong dito. Tawa kami ng tawa. Hindi pumayag ng INC. Bibisita ko nga si Jopi. Si Jopi. Abansenya. Yung? Jopi Abansenya. Kapatid niya, no? Yeah. Pinsan, first kaso. Yung dati sa Malacanang. Siya ang city prosecutor niya. Aha. Pag-usapan nga namin siya. Pakawalang yan. Ano daw? Pakawalang yan. Grabe, no? After all. After all is said and done. So, pera-pera pa. Di ba meron akong yung palaging joke ko sa mga pinapakilala my wife, binabago ko pangalan. Yung minsan nga, sinabi ko yung pangalan. Sabi ng asawa, "You're still seeing her?" "Oh, no, mama, I'm just telling." Tapos kahapon, may bumati sa akin, mga kaibigan ni PRD. "This is my family, sa my daughter, isa, my wife." The usual joke ko. "Ah, si Lorna." Walang reaction. And my other guy, "Teka muna nga ako. Is your name Lorna?" Sabi niya, "Yes." "Oh my God!" Nakatahimik. sabi niya kayo, "Mabuti pala, nagkatama ka." Alam mo, sa totoo lang, this is the first time I use that name. I always use Cecil, Linda, yung mga common name. Pero hindi ko malaman ba, buti tumama pala ako. Tumawa sila. Hindi nga, wala kasi tama eh. Eh, yung Ano na, after? Sabi niya, mabuti pala nung tama ka, kung nag-aaway kami. Baka magkahiwalay lang dahil sa'yo, Attorney Sal. Pero doon sa kabila, yung kabilang mesa, nagpa-picture din sa akin. Tapos sabi niya, "Tito Sal," nagulat ako dito. "Sino ka?" "Anak ko ako libong Cuevas." Ito ang gobernador sa Bataan. "Oh, ba't ka nandito?" "My wife." Hindi ako naman, "Si Cecil." "Sir!" "Sino si Cecil?" Sabi naman,
nagbibiro. What if pag pinaka, tapos nandun sa public, sabi, Dad, anak mo ako. What will you do? Okay, sabi ko, ba't ngayon ka lang nagpakilala? Tama ka naman ngayon, matagal na kita hinahanap. Gusto ko yung pag i-prank ka, Dad, ako yung nawawala mo anak. Hindi ka nag-iisa, marami kayong nawawala. Hanap ko kayo. Winarningan na naman ako ng ano.